Retirement benefits at mahalagang proyekto sisimulan agad-agad oras na maprobahan ang 2024 annual budget ayon kay Mayor Belen. Ang detalye ng balitang yan mula kay Marilet More. Brigada Marilet. Agad-agad na sisimulan ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang mga mahahalagang proyekto para sa taong 2024. Oras na maaprubahan na ang annual budget ngayong taon. Kasama na rito ang pamamahagi ng mga retirement benefit ng mga nagretiro na hindi pa nakakatanggap ng kanilang benepisyo at nakakalungkot dahil may 5 nang nasawi sa mga ito na hindi pa natatanggap ang pera. Sunshine News Blast. Actually, from 2022, 2023, ang nag-retire na ay 56. Ang nakakalungkot, 5 na po ang nawalan ng buhay. So, ang hirap niyan eh. Pag makita mo mga pamilya nila, yung pera na yun na benefit nila, ang tagal na silang nagtrabaho sa gobyerno na hindi man nila matanggap dahil hindi in-approve yung budget. Ito yung mga pamilya nila Albert Ibasan, pamilya nila, I think, Joselito Tando, pamilya nila Philip Mamaril, pamilya nila Lorenzo Morante, and I think pamilya nila Melvin Abarabar. So 5 po ang, they pass away already yung 5. So sana pag once na na-approve itong budget, ang gusto ko ay maibigay ko na agad. Pero ang problema nasa supplemental kasi itong iba eh. So kailangan namin mag-supplemental ulit para maibigay itong remaining na 51 na retired na empleyado. Pero sa 2024, meron ho tayong 14 na retired from January to March. Sana pag-approve nila ng budget, kasama na ito, ibibigay natin agad sa kanila. Dagdag ng Mayora, idadagdag na rin nila ang mga hinihinging dokumento ng Majority 7 kahit alam niya na hindi naman talaga kailangan ang mga ito para lang mabilis na maaprubahan ang budget ngayong taon at hindi mauulit ang nakaraang taon. Sunshine News Blast. Well, nasa sinabmit na namin ang budget, yung requirements. Pero meron sila mga requirements na hindi naman obligasyon o kaya required by the DBM. Siguro sabi na lang namin para wala nang problema. Para hindi na tumagal. Wala naman kaming tinatago dyan. Open naman kami. Siguro para makatulong dahil medyo mabagal para bumilis naman. Nagpapasalamat naman si Mayor Belen Fernandez sa tulong ng mga senador at national government sa paglalaan ng mga ito ng pondo sa lungsod para sa mga mahalagang proyekto gaya ng pagpapaayos ng Tundaligan Beach. Umaasa si Mayor Belen na maintindihan na ng Majority 7 ang kanyang paliwanag ukol sa budget dahil anya tila hindi nakaiintindi ang mga ito. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Ilet More Brigera, kapartner mo sa balita at service. Samantala, mahigit 350 na graduate beneficiaries ng Cash for Work sa Mariano Marcos State University tumanggap ng kanilang payout mula sa pondo ni Senator Amy. Alamin natin po ang balitang yan mula kay Barbian Bergamidang. Barbian. Yes, good morning kapartner. Tumanggap na ng kanilang payout ang higit na sa 350 na benepisyaryo na nagsipagtapos ng school year 2021 to 2022 at 2022 to 2023 ng Mariano Marcos State University sa Batac City, Ilocos Norte. Ito ay ginanap sa Teatro Ilacanda sa ilalim ng DSW Field Office 1, Kapit Bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services, kapangyarihan at kaunlaran sa barangay Cash for Work for state universities and colleges. Ang mga nasabing benepisyaryo ay magtatrabaho ng hindi higit sa 90 araw at tatanggap ng halagang 400 pesos kada 8 oras bawat araw sa kanila na itatagam na opisina ng gobyerno at lokal ng pamahalaan sa probinsya ng Ilocos Norte. Samantala, nagmula ang pondo sa opisina ni Senator Amy Marcos na nagalayong mabigyan ng pansamantalang pagkukunan ng kita habang sila ay naghahanap ng mas estableng trabaho. Para sa Diyos sa Pilipinas ko ba, si Jennifer Gabinia, kaparte mo sa balita at service. At sa iba pang mga balita,
Pangasinan Provincial Nutrition Action Officer nagpapasalamat sa natanggap na award mula sa NNC. Alamin natin yan kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, kapartner, nagpasalamat si Pangasinan Provincial Nutrition Action Center or Officer, Dr. Ana Maria Teresa de Guzman sa nagatanggap na award mula sa National Nutrition Council. Siya ay tinanghal bilang National Outstanding Nutrition Action Officer sa nakalipas na taon. Aniya, naging realidad na ang pangarap ng lalawigan at ang kanyang pagsisikap at trabaho ay hindi pa naman natatapos. Ngunit saad ni De Guzman, ang nakamit na accomplishment ay nakalikha na ng pagbabago sa daang-daang buhay. Kaya saad nito, tuloy ang kanyang paglalakbay na may karagdagang dedikasyon kaysa nakaraan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at sa Samantala, DOH Ilocos Region umpisan na ang rollout ng Key Assistance for Developing Adolescents para maiwasan ang teenage pregnancy at HIV. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Yes, good morning. Uumpisahan na ng Department of Health Ilocos Center for Health Development ang rollout ng Key Assistance for Developing Adolescents o KADA sa iba pang lalawigan ng Region 1 tulad ng Ilocos Norte, La Union at sa Dagupan City. Ito ay matapos ang pilot implementation nito sa 5 ospital ng selected local government units ng Pangasinan kasama ang Western Pangasinan District Hospital, Dasol Community Hospital, Bayambang District Hospital, Bolinao Community Hospital at Pangasinan Provincial Hospital. Saad ni Regional Director Paula Pasidyongko, ang KADA centers ay mailalagay sa mga ospital at tutugunan nito ang social barriers ng adolescent sexual at reproductive health sa pamagitan ng network na magpapalawak sa existing adolescent-friendly health facilities. Ang programang ito ay ang pagre-reorient sa ASRH services na magsasali sa holistic community-based team na handang magsilbi sa mga kabataan. Sa Pangasinan, ang rate ng teenage pregnancy ay 0.10% o 15 kaso sa taong 2023. At sa HIV naman ay may 215 kaso. Saad ng DOH, ito ay nakakaalarma kaya nilagay ang KADA Center para maturuan ang mga kabataan sa pagprotekta nito sa kanilang mga sarili. Ang DOH Regional Office sa pamamagitan ng Health Promotion Unit ay magbibigay ng financial at technical support sa pag-organisa ng KADA network sa rehiyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Tahod, kapartner mo sa balita at servisyo. Dagdag pambalita, 540 pasahero ng Norwegian Jewel Cruise Ship or Jewel Cruise Ship bumisita sa Ilocos Sur. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. 40 passengers ng Norwegian Jewel Cruise Ship ang bumisita sa Ilocos Sur nitong Martes. Kasama na binisita naman ito ang Bell Tower, Ilocos Regional Museum Complex, Pagburnayan Jar Factory at Vegan Heritage Village. Si Provincial Tourism Officer John Noel Andaya ang nag-guide sa mga ito. Samantala sa 24 students mula sa Geneva Scholastica kasama ang kanilang mga guro ang nag-courtesy visit kay Governor Jerry Singson at ipresenta ang kanilang achievements sa 28th National Science Quest sa Baguio City. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita Service. Samantala, 28 kalahok ng Mutya Tiasinggan 2024 puspusan na ang ensayo para sa paparating na Asinggan Kankanan Festival. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Bien Bergabinya. Kapartner Bien. Puspusan na ang paghahanda at ensayo ng 28 kalahok ng Mutyati Asinggan 2024. Ito ay 2 buwan bago ang pinakakabangang Asinggan Kankanan. Taong 2009 na sinimulan ng dating alkalde at kasalukuyang vice mayor na si Heidi Chua ang pageant. Samantala, nakatakda ipresenta ang mga ito sa last canvassing ng Mrs. Asinggan na gaganapin ngayong March 8, 2024 habang ang Mutyati Asinggan 2024 ay sasagawa naman ngayong Abril.
Para sa Diyos, sa Pilipinas ko mga, si Jen Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Provincial Government ng Ilocos Norte nagsagawa ng benchmarking activity sa Cebu City tulad ng standard of service, delivery at mga best practices. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Big Tahod, Kapartner Big. Nagsagawa ang mga department head ng provincial government ng Ilocos Norte sa pangunguna ni Governor Matthew Marcos Manotoc ng benchmarking activity sa Cebu City. Ito ay nakalinya sa commitment ng provincial government sa patuloy na pagpapaunlad ng standard of service delivery at best practices na ginagamit ng local governance. Samantala, nanguna rin si Governor Matthew Marcos Manotoc sa koordinasyon naman o coordination efforts para maapula agad ang isang fire incident sa Sosona, Ilocos Norte kung saan na-utilize ang lahat ng available resources. Humiling din ng helicopter support mula sa national government at sa AFP. Samantala, collective dito sa pag-apula ang multiple agencies kasama ang BFP, PNP, Philippine Marines, LGUDRRMO, DNR, Penro, Senro, at ang Philippine Air Force, TOG, at 505 SRG. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal, bitahod ka partner mo sa balita at serbisyo. At sa iba pang mga balita, integrated and diversified farming pwedeng gawin ang mga magsasaka ngayong El Nino. Ayon yan kay ATR Region 1 Director Evangelista. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Lorna Hernandez. Kapartner Lorna. Pwedeng magsagawa ng diversified farming o integrated farming ang mga magsasaka ngayong panahon ng matinding tag-init o El Nino na nararanasan sa ibang bahagi ng bansa kasama na ang lalawigan ng Pangasinan. Ito ang inihayag ni Agriculture Training Institute Ilocos Region Director Rui Rogelio Evangelista sa panayam ng Sunshine Radio. Una nang inihayag ng pag-asa na nararanasan ng Pangasinan ang dry weather condition. Sunshine News Blast. Practice dito kung ano yung mga crops na akma sa panahon ngayon, yan dapat itatanim lang. No? Hindi na yung magtatanim ka kung alam mo na hindi na yan ay talagang kailangan ng maraming tubig. May mga crops tayo na talagang hindi masyado nangangailangan ng tubig. So yan ang mga pwede nating encourage sa ating mga farmers na they will have to diversify ang natin. No? Mag-diverse sila kung ano ngayon pwede naman nila na itanim na talagang hindi sila malulugi o hindi sila tinatawag natin na maging productive kahit na yung mga lupa nila, ay matatam na nila magkakaroon ng production. Dagdag ng direktor, kasama ito sa itinuturo ng ATI sa mga magsasaka sa kanilang training. Maliban pa dito, may mga crop din anya na mainam itanim sa tag-init dahil hindi ito lubusang nangangailangan ng tubig. Sunshine News Blast. Practice dito kung ano yung mga crops na akma sa panahon ngayon, yan dapat itatanim lang. No? Hindi na yung magtatanim ka kung alam mo na hindi na yan ay talagang kailangan ng maraming tubig. May mga crops tayo na talagang hindi masyado nangangailangan ng tubig. So yan ang mga pwede nating encourage sa ating mga farmers na they will have to diversify ang natin. No? Mag-diverse sila kung ano ngayon pwede naman nila na itanim na talagang hindi sila malulugi o hindi sila tinatawag natin na maging productive kahit na yung mga lupa nila, ay matatam na nila magkakaroon ng production. Payo nito, magtipid ng tubig at huwag magsayang ng tubig na pwede pa anyang gamitin para ipagdilig sa mga halaman. Aniya, isa ang National Irrigation Administration sa tumutulong sa mga magsasaka tungkol sa usapin ng pagtubig o patubig sa mga sakahan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at At para sa uling detalye ng ating balitang Regional 100 Islands Festival, siksik sa aktibidad
ngayong Marso kasama ang Talaba Fest at Amazing Race. At ito ang aking balita. Kaabang-abang ang aktibidad na inihahanda para sa nalalapit na selebrasyon ng 2024 100 Island Festival at isa na nga rito ang The Voice of the Pangasinan, Miss 100 Islands, Amazing Grace at Talaba Festival. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News North Luzon, ibinahagi ni Alaminos City Mayor Art Brian Celeste ang mga exciting event na ito. We have our senior citizen sector, barangay sector, ang ating mga OFW for the Grand Ball. So marami-rami din po yan na para mahikayat ang ating mga kababayan to really feel the festive moment pagdating ng mga fiesta. We also have our Talaba Festival, and in addition to that, meron kaming bagong i-introduce ngayon, which is the Amazing Race na first time natin gagawin sa Alaminos. Samantala, ang coronation ng Miss 100 Islands ay gaganapin sa March 10 at The Voice of Pangasinan naman ay sa March 9, taong kasalukuyan. Ipinagbigay alam din ng alkalde na kung mayroong palilikom na pondo mula sa piyesta ay inilalaan ito para sa pagpapaganda ng fiesta sa mga susunod na taon at dadagdagan na lamang ng pondo ng lungsod. Hindi rin nakaligtaang sabihin ni Mayor ang kaabang-abang na night parade at street dance competition. Sa ngayon, isinusulong ni Mayor Brian ang Alaminos City maging top tourist destination. I have a vision for Alaminos to be one of the top tourist destinations. I have a vision na mabigyan ng economic boom to become the main commercial hub of Western Pangasinan. So, with the visions that I have, everything will follow. Siyempre, we go to those the little steps that you take to reach the goal that you want. Siguro, yun yung nananotice to become an awardee na nagiging, which is the LGU of Alaminos. Kaya naman inaanyayahan ni Mayor Brian ang lahat ng mga Pilipino at mga turista na makisaya sa darating na 2024 100 Island Festival kung saan tiyak na mai-enjoy ang lahat na nasabing pagdiriwang. Samantala, si Mayor Brian ang isa sa mga author para sa pagkakaroon ng team at sponsors ng Maharlika Pilipinas Basketball League sa lalawigan ng Pangasinan. Ang season ng MPBL sa Pangasinan ay magsisimula sa March 16 na inaasahang gaganapin sa Calasiao, Pangasinan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.